We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po mga kaibigan. Ito na naman po ang ating programang We Can Do It! And we are so excited. Every Saturday is just a day for us to rejoice in the Lord. Sabi nga ng Panginoon, rejoice daily, no? Rejoice in the Lord always. Always. So, narito muli kami sa ating programang We Can Do It. And then, another time na makakilala tayo ng isa pang anak ng Diyos na ginamit in so many ways. Kaya po, nandito siya sa ating program. So, kami mga kaibigan ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin, sa inyong mga panalangin, sa mga inspirational texts ninyo na ibinigay sa amin. We are so happy. Very happy talaga. So, itong ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din sa Channel 185 sa GCTV. At of course, hindi natin makalimutan ang ating DXKI 1062 Coronadal South Cotabato. At yan po ay mapapakinggan tayo ngayon 5:30 ng hapon every Wednesday. So, Kuya Dave, kamusta ka na? Mabuti sa tulong ng Panginoon. Halos tapos na Oktubre. Nasa Oktubre 28 na tayo. Salamat po sa inyo na maaring iba sa inyo naghahapunan, iba sa inyo naghahanda para sa church bukas. Kung naghahapunan kayo, sana po huwag kayo mawala ng gana. Sana naman nag-i-enjoy kayo habang nakikinig kayo sa amin. Sana naman po. Oo. So, enjoy lang po and we will take care of some of the inspirational lives na aming ibabahagi sa inyo at maraming salamat talaga sa inyong suporta sa amin. Amen. Kaya, wow, ilang araw na lang, October 1, di ba? Magno-Nobyembre. Dahil Octubre 28 ngayon, dito sa Estados Unidos, sa darating na Martes, Halloween. Kaya kung nakikita ninyo, meron kami dito ng kaunting dekorasyon. Ewan ko lang kung may Halloween sa Pilipinas. Alam ko pagka Nobyembre 1, pagka Undas. Meron. Ang tawag na nangangaluluwa. Oo. Bakit kaya natawag nila nangangaluluwa? Dahilan sa pagkakaalam ko, nagpupunta sila sa mga bahay-bahay, kumakanta sila. Parang caroling din yan. Yun ang kanilang ginagawa. So, sa halip na caroling pagpasko, pagka naman Nobyembre 1, ang tawag nila nangangaluluwa. Habang kumakanta yung mga singers, meron silang kasama, kinukuha yung mga manok ng kapitbahay. Totoo yan. Ganun ba yun? Laki kami sa Karuhatan, laki kami sa probinsya. Ganyan ang ginagawa sa probinsya. Kunyari ay nawala dahil dun sa kinuha ng namatay. Pero kinuha pala nung gitarista. Ay, ngayon ko lang nadinig yan, nangangaluluwa. Nangangaluluwa. Ayun ang tawag sa atin. Kasi sa sa Bacolod, walang ganun eh. Oo. Pista minatay ang tawag. So, pag-ubaga parang nire-remember yung mga namatay. Oo, yung punta kayo sa sementeryo, yung ganun tipo. Kaya traffic na naman pagdating sa Martes. Actually, sa Kompa lang, sa Lunes pa lang, mahigpitan na ang traffic niya. That's right. Dahil Miyerkules ay Undas. Okay. So, Kuya Dave, what do you have for us dito galing sa salita ng ating Panginoon? Hindi niyo pa siya naririnig kung nasa radyo lang kayo nakikinig ngayon, pero sa inyo nasa TV, nakikita niyo sa gitna ang kapatid na Jose Candelaria. Siya po ang aming Kuya Piping. Tinanong ko siya bago magsimula ang programa, ano ang kanyang paboritong talata. Ang sinabi niya, yung Awit 37:4. Ang sabi sa atin ni Haring David, magpakaligaya ka sa Panginoon at ipagkakaloob niya ang nasain ng iyong puso. Ang sinasabi ni Haring David dito tayo ay magpakaligaya sa Panginoon maging malapit tayo sa Panginoon. Ang nakita ko, Ate Maru, habang malapit ka sa Panginoon, ang ipagkakalob niyang nasain, hindi yung nasaing makasarili eh.
Kundi mga nasain na ayon sa kanyang kalooban at Correct. ayon sa kanyang banal na salita. The more ka nalalapit sa Panginoon, the more na ang priorities mo naiiba. Ang iyong mga ibig na iiba. Ang iyong mga gustong mangyari na iiba. Kaya maganda sabi sa atin ni King David dito na sa Panginoon tayo magpakaligaya. Maraming mga tao nagpapakaligaya sila sa pera o sa kanilang career, sa kanilang tinatangkilik, nagpapakaligaya sila sa layaw. Subalit ang pinakamabuti at pinakamasayang buhay ay yung sa Panginoon tayo nagpapakaligaya. Una, kung titingnan natin gaano ba naman tayo katagal mabubuhay sa mundong ito? Mahaba na siguro 100 taon. Pero yung gugugulin natin sa piling ng Panginoon ay sa pangwalang hanggan, for eternity. Amen. Kaya pinakamabuting bigyan na natin ng puwang at ng sapat na oras ang Panginoon at pagpakaligaya tayo sa Panginoon at ipagkakalob niya ang nasain ng ating puso. Yan ang talata ng ating Kuya Piping. Yan ang kanyang life verse. Yeah, that's right. At naalala ko tuloy yung kantang To Live for Jesus. Maganda yan. Live for Jesus. That's what matters. And maganda yan. And whenever house is crumbled, mine is strong. Dahil sa Panginoon. Live for Jesus. Live for Jesus. That's what matters. Ang ganda ng mga awitin talaga, no? Noon, ang ganda na. Gusto ko yung awit na yan. At patungkol sa mga awitin, yan ang nagbibigay sa atin. Alam niyo ba, Ate Maru, mas matatandaan ng maraming mga churchgoers, mga Christians, at ng mga tao, ang mga katotohanan na salita ng Diyos galing sa kanta. Kasi naririnig nila no? Halimbawa, Live for Jesus. Halimbawa naman yung sa Matthew 11:28, and He said, cast your burden upon me. Right. Yung composition, halimbawa ni Sister Azarcon. Marami hindi nila alam ang content ng Bible, pero pagdating sa mga awitin, natatandaan natin. Correct. Nagko-connecta yung salita ng Diyos sa atin. Kaya hamon ko din sa mga kompositor, lumikakay ng mga awiting talaga namang scriptural galing sa salita ng Diyos sapagkat yan ang natatandaan ng mga tao. Kaysa gagawa ka lang ng kanta na wala naman sa Bible tulad ng I Shot the Sheriff. Halimbawa, ano kinaalaman noon? Bigla ko tuloy naalala yung kantang yan. And most of the time, madali tandaan pag may tono. Di ba? Totoo yan. Oo, madali mag-memorize. Di ba yung mga bata, the books in the Bible. Pero pag kinanta, ang bilis nila ma-memorize. Pero kung walang kanta, i-memorize mo, ang dami naman ito, 66. At naniniwala ko, Ate Maru, na ang ating Diyos ay Diyos na mahilig sa musika. Sapagkat 66 ang aklat sa banal na kasulatan sa Biblia, ang pinakamakapal yung himbok. Mahilig ang Panginoon sa musika. Nilikha niya tayo na meron tayong ability to express music. At yung guest natin ay musika po ito. Oh, musician ito. So, pakilala mo na yung guest natin. Doon po sa inyo sa nakakatanda sa panahon ng sa siglo 60, 1960s, ay meron pong napatanyag na isang gospel singing group. Ang pangalan ay Mizpah Quartet. Binubuo ni Pastor Ben Baruel, si Brother Ruben Baruel, Benjamin Ruben, si Kuya Romy, Pastor Romy Dinglas. Ang bass singer po nila ay ang ating Kuya Piping, Jose Candelaria, ang pinakabatang miyembro ng Mizpah Quartet. Kamusta ka, Kuya Piping? Mabuti po naman. At salamat sa Panginoon na pinaunlakan mo ang aming paanyaya. Unang-una, wala kang choice sapagkat sa akin ka nakasakay. Tungkol sa iyong pamilya, Kuya, hindi ka nila kilala dahil sa kailan ka po ba nag-migrate ng North America? 1971. Nagpunta ako sa Canada para pakasalan yung aking may bahay. Girlfriend. Ex-girlfriend ko na ngayon. Ang pangalan niya? Ay si Vicky Kalayag. Yes. Naging Candelaria na. Ate Vicky Candelaria. At sa inyong union na ito ay ilan ang naging anak? 2 lang. Okay, sino-sino po sila? At saka napagkasundo namin na siya ang manganganak, hindi ako.
Mahirap to. Halimbawa, nasa maternity leave ka, hindi ka namin pwedeng ma-feature as guest. And the names of the children, for the sake of our audience. Si Paul Candelaria, ipinangalan doon sa aming kapatid na si Paul. At saka si Jovi Candelaria. Ayun, Dalawa. I see. So actually, ilan kayo magkakapatid, kuya? 4. 4. Si Ate Esther ang eldest, right? Tapos sunod po kayo. Ako. Tapos si Paul. And then yung last week nating guest. Si Baby. Si Baby. Si Grace. Si Grace. Ako po yung kuya ni Ate Esther. Kuya Piping, aside from, minamalat na si Kuya Piping pero kung maririnig ninyo yan, bass singer po yan. Aside from being a bass singer, you are also, by way of playing the musical instrument at the church, what do you play, Kuya? Bass guitar. Ay, puro mga bahista ito Ang Kuya Piping ay bass player ng church. Kuya Paul, bass player din po yan. Mahilig kayo, kuya, sa mabaho. Ako lagi yung pinakamabaho dun Meron na po ating Maru na nais na i-highlight in the early 70s, hindi lang nalagay si Kuya Piping sa Guinness Book of World Records. Pakikwento yung iyong invention. Sige nga, kuya. Meron akong ginawang originally, ginawa akong electric ukulele. Sana. Hindi umubra. Ginawa akong electric bass guitar. Kaya maliit. Tinawagan ko ang Guinness para baka mailagay doon na smallest electric bass guitar. And fully functioning bass guitar. How's the sound, kuya? It sounds like a guitar bass din. Okay naman. Wow. Malaki ang sound. Kaya lang, yung tuning hindi perfecto. Pero nagamit ni Kuya Piping sa marami nila mga gigs sa church at maging sa band nagamit ni Kuya Piping yun for a very long time. Oh, wow. Ngayon ko lang nadinig yan. Yung ukulele. I play the ukulele. Just a little bit of the mga chords. Kung familiar, but then yung bass. Kung familiar ka Ate Maru sa ukulele, mas malaki lang konting-konti. Hindi lang natin nadala ngayon para makita sana ng ating mga manonood. Pero napakaliit na bass guitar. Full scale po ito. Natutugtog po na talaga sa yung mga bahista na nariyan. Full scale ito. Natutugtog mo talaga siya. Na parang isa regular na bass guitar pero napakaliit. Galing. So it's still andyan pa kuya sa mo? Andyan pa sa collection ko. Sa collection. At aside from being a bass player, at aside from being a wonderful brother in the Lord, meron pa isang talent si Kuya Piping, yung mapaglikha ng mga bagay-bagay. Sa mga nanonood po ngayon, yung pinagpapatungan ng ating monitor, likha ni Kuya Piping. Kaya nyo kami nakikita at meron kaming magandang ilaw. Si Kuya Piping po ang lumikha niyan. Gumawa po siya ng dalawa po ang ating lights dito at nakapatong sa IV pole. Kasi po nurse sa may bahay niya, si Ate Vicky. Kaya siguro ilang pasyente wala ng intravenous. Kinuha yung mga IV poles. Yan po, naging stand ng ating mga ilaw. At napakaraing mga nalikha ni Kuya Piping. Hindi lang yun. Siya po ay dati nagtatrabaho sa Ford Motor Company sa North America, Canada. Kaya marami mga sasakyan na binuo din ni Kuya Piping. Kaya marami sa kanila ngayon ay mga sirana. Pero isa sa mga specialties ni Kuya Piping, ito, I'm not kidding, yung mga pagkumpuni, pagbuo ng mga nasisirang aparato, kagamitan, ang go-to person namin lagi ang Kuya Piping. Kuya, ikwento mo nga, meron ka bang ma-remember na mga kwento sa buhay mo as anak ng pastor, and then you have so many responsibilities, ang dami mong inventions. Meron ka maikwento sa amin na something unique na experience mo as a child of God? Hindi madali maging anak ng pastor nung kahit sa elementary pa, sa Union Elementary School. At saka kahit na nung nasa high school na, pag nadadala ako sa principal's office dahil may ginawa akong mali,
Ang pinakamasakit na sinasabi sa akin ng principal ay ganito, anak ka pa naman ng pastor. Wow. At saka, Kasama si Papa. mas masakit yung kaysa tatlong hampas ng ruler sa kamay. Oo. So, anong sabi ni Papa? Palagi siya kasama sa Kaya alam ba ni Papa 'yon? Oo. Kaya pag anak kayo ng pastor, kailangan talaga behave kayo. Kasi maski hindi ka anak ng pastor, anak ka ng Diyos. The more, no? Dala-dala mo palagi ang pangalan ng Panginoon Maski saan tayo magpunta. Tapos kung mali, yan tao. Yan ba ang anak ng Diyos? Tama, sinasabi lagi. Oo, yun palagi ang sinasabi, no? So we have a big responsibility because we are Christ representatives dito sa mundo. So anong nakikita nila, nire-reflect ang ating Ama sa langit. Na ganun. But so ano kuya ang mga responses mo sa mga ganun? What do you do? Kaya sinisikap na mag-behave, pero lalo sa high school siyempre maraming kalokohan na paminsan-minsan nandun ka rin nababalik doon sa principal's office. No. Oh, wow. At ang isang bagay niyan, ang Kuya Piping, after high school, nag-aral po si Kuya Piping sa seminary sa Bethel Bible Institute. At ibig po sana magpastor. Hindi nga lamang natuloy. Ang sabi ko, mas mukhang pastor pa si Kuya Piping kaysa sa akin pero ang Kuya Piping ang isang magandang halimbawa na hindi mo kinakailangan maging pastor para ka magamit ng Panginoon. Sa paanong paraan ka nagagamit ng Panginoon, Kuya Piping, sa mga panahong ito? Dahil mahilig akong magkukuting-tingan yung mga nire-repair, ayun, nakakagawa ng kung ano-ano. Nagagamit naman sa sa live streaming. Gaya nung malaki naming cruise doon, hindi niya nakikita pero nakasabit yun sa IV pole. Mahilig sa IV pole itong aking bayaw Ate Maru, kung nakakapanood ng live streaming ng ating worship service, hindi pa. May cruise sa likod. Dating aparador ni Kuya Piping yun. Paano niyang nilagari, ginawang cruise, pinintahan, nilalagyan niya ng mga pyramids. Sila Kuya Piping ang pagka mayroong sa ating ministry, sa ating church ministry, ito po sasabihin ko in public na hindi ko po alam kung paano mangyayari sa gawaing pagwala yung the likes of Kuya Piping. Na lagi naroroon, wala pa kami sa church, nagse-set up sila, nag-aayos sila ng mga PA system, yung mga musical instruments. After naman ng worship, naroon pa rin sila para iligpit ang mga kagamitan. Kuya Piping, nakikita kita na ginagawa mo, parang hindi ka napapagod at may galak sa puso mong ginagawa yon. Konektado doon sa talata na magpakaligaya ka sa Panginoon. Ano po? Nabe-bless mo po kami, Kuya. Hindi sapagkat bayaw kita o kuya kita. Kuya, bilang isang mang-aawit sa Panginoon, meron ka ba naging favorite song? At bakit mo naging favorite yun? And siguro, even up to now, baka memorize mo pa yun. Yung isang kinakanta ng Mispa Quartet na, He can carry you. Oh, He can carry you. Ayun, nagustuhan ko yung awit. Yung He will carry you? He will carry you. He will carry you. There is no problem too big. Yan. Okay. Bakit, Kuya? Dahil kahit na mahina tayo, magkasakit, alam kong ang Panginoon ang magdadala sa atin at siya ang greatest healer. Quickly, speaking of Panginoon, greatest healer, July 10, 6 or 7 years ago. Quickly, yung story. July 10, 2006. Papunta kami sa church, linggo ng umaga.
nagda-drive ako sa kasama ko si Vicky, si Mrs. At nasa carpool lane kami nasa I-5. Yes, oo. Going south. Ayun, nabanggit ko kay Mrs. na masakit pa rin yung dibdib ko eh. Hindi ko nabanggit sa kanya nung una, nasa shower ako, sumakit yung dibdib ko. Pag ganun pala heart attack na, hindi ko alam. First time ito eh. Okay. Kaya nung sabihin ko sa kanya, hinawakan niya ako sa braso, sabi, you're cold and clammy. Yung parang pinagpapawisang ay sabi, tuloy na natin sa ospital. Tama-tama naman na pagkatawid namin ng mga 5 lanes yata yun, nakatabi kami at naka-exit dun sa papunta sa ospital na doon din nagtatrabaho si Mrs. Oo, nurse kasi po si Ate Vicky. Sa Mission Hills. Kaya tama-tama, tinuloy na namin sa ER. Ayun, tuloy-tuloy na. Tumawag nga nag-page nga ng AMI ba yun? Kung ano yung code nila. Parang code blue. Na meron ng ina-atake rito na mamamatay. Oh, wow. Okay. Kaya pagkaraan nun, binigyan nila ako ng 2 stents. Stents sa At yung unang 99% blocked daw yung tsaka yung ikalawa 90% blocked. At salamat sa Diyos sa binigay niyang extended life sa akin. Amen. Wow. Mabuti ang Panginoon sa iyo, Kuya Piping. Tama yung talata mo. Magpakaligaya ka sa Panginoon at pagkakalob niya nasain ng iyong puso. Nasain mo na patuloy pang mabuhay at magkaroon ng paglilingkod. Pinagpala ka ng Panginoon, Kuya Piping, at napagpapala kami sa iyong buhay. Maraming salamat sa iyo. At hanggang ngayon, very, very useful po si Kuya. He has so many things na nagagawa na hindi nga nagagawa ng a little bit younger than him. Kasi alam mo naman, pag nasa ministry ka, ini-equip ka talaga ni Lord. Amen. Even if you don't know something, pag ginagamit ka niya, the Lord, amazing. Amazing lang talaga ang ways ng ating Panginoon na He masters the impossible. Isa pa natutunan ko sa Panginoon through Kuya Piping ay at any age magagamit ka ng Panginoon. Isipin mo si Kuya Piping nagsasalansan ng mga tables, nag-aayos ng ating worship place. Kuya Piping, how young are you? Last September birthday niya eh. Sa last September, 79 lang ako. Wow. Wow. Ang lakas-lakas pa po. Mag-80 na po itong Kuya, September. Kuya, you don't look your 80. Really, it is not hindi yun bola, pero talaga the strength of the Lord. Amen. Is in us. Nakikita ko sa inyo. Rin ng Panginoon. Iba talaga ang Lord, iba talaga. Thank you, Lord, for extended life. There are times na may mga sakit kami, may mga sakit-sakit sa katawan, especially po ay nagkakaedad-edad na. But I would always claim the strength of the Lord. Amen. The strength of the Lord sa atin talaga. At hanggat kailangan tayo ng Panginoon, narito pa rin tayo sa lupa. At ayun ang ginagagawa ng Panginoon. Maraming salamat, Kuya Piping, sa iyong pagiging bahagi ng ating palatuntunan ngayong gabi. Muli po ito ang programang We Can Do It. Napapakinggan po sa FEBC Radio at napapanood sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hindi naman sa channel 185 ng GCTV at napapakinggan sa DXKI, Coronadal, South Cotabato, 10:60 a.m. tuwing Miyerkules alas 5:30 ng hapon. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyong laging pagsubaybay sa ating palatuntunan at nawa ay nakatutulong kami kahit na bahagya sa inyong pagkakilala sa Panginoon at sa inyong kagalakan sa Panginoon. That's right. So magkita-kita muli tayo sa Sabado mga kaibigan at sa Cotabato naman ay sa Wednesday. So kami ay nagpapasalamat muli kay Kuya Piping Candelaria. Maraming salamat sa iyong buhay, Kuya. And ito po inyong mga kaibigan sa ating programang We Can Do It.
Dave Marcelo po, kasama ang ating Kuya Brian De La Cruz sa control. At ito naman po si Ate Maru Cepeda Javier nagsasabing, We can do it! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.